Sa kakatapos lamang ng Media Day para sa lahat ng NBA teams, isang malaking balita ang lumabas na tila ba tuluyang nagwakas ang matagal ng pangarap ng Los Angeles Lakers na makabuo ng isang super team. Sa loob ng ilang buwan, pinag-uusapan na ng mga analyst at fans ang posibilidad na makuha ng Lakers sina Nikola Jokic o kaya si Giannis Antetokounmpo pagdating ng 2027 free agency. Ang ideya, buuin ang isang bagong powerhouse duo na magsasama kay Luka Doncic at magbabalik ng championship glory sa Los Angeles. Pero ngayong natapos na ang Media Day, malinaw na hindi ito mangyayari. Unang nagbigay ng malinaw na pahayag si Nikola Jokic ng Denver Nuggets. Sa harap ng media, direkta niyang sinabi na hindi siya aalis kailanman sa Denver. Ayon kay Jokic, mas pinipili niyang tapusin ang kanyang buong career kasama ang Nuggets, ang team na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na maging MVP at magkampiyon. Dito pa lamang, bagsak na ang plano ng Lakers na mabuo ang Green Duo ni Luka Doncic at Jokic. Ang plano ng Lakers ang maghintay hanggang 2027 para subukang i-pitch ang Denver superstar, wala na agad silbi. Dagdag pa ni Jokic, ang tanging dahilan kung bakit hindi siya pumirma agad ng panibagong extension ay para mabigyan ng Nuggets ng flexibility na kumuha pa ng mga role players. Ipinakita dito ni Jokic na ang priority niya ay team success, hindi individual spotlight. Kilala natin si Nikola, hindi siya mahilig sa kasikatan. Ayaw ng maraming media attention at pagkatapos ng bawat NBA season, diretsong uuwi sa kanyang bansa sa Serbia. Ito ang klaseng personalidad na mahirap kumbinsihin ng malalanging merkado gaya ng Los Angeles. Kung inaasahan naman ng Lakers na si Giannis Antetokounmpo ang magiging fallback option nila, tila nagsara na rin ang pintuan na yun. Sa parehong Media Day, lumabas ang balita na nagkaroon ng seryosong pag-uusap si Giannis kasama ang owner ng Milwaukee Bucks na si Wes Edens. Ayon sa ulat, malinaw na ipinahayag ni Giannis ang kanyang commitment sa franchise at sa future ng Bucks. Sa madaling salita, nananatiling matatag ang relasyon ng dalawang panig at walang indikasyon na aalis si Giannis para lumipat sa ibang team. Ang ibig sabihin nito, dalawa sa pinakamalalaking pangalan at target ng Lakers para sa 2027 free agency, parehong nagdesisyon ng manatili sa kanilang mga kasalukuyang koponan. Sa isang iglap, parang gumuho ang matagal ng inaasam ni Rob Pelinka, ang Lakers general manager, na bumuo ng isang bagong super team. Ngayon, malaking tanong na ang bumabalot sa Los Angeles. Ano ang susunod na hakbang para kay Rob Pelinka at sa Lakers organization? Alam natin na mula pa noong nakaraang taon, malinaw na ang direksyon ni Pelinka. Mag-ipon ng cap space, maghintay ng tamang panahon, at saka susubukang hulihin ang isa sa malalaking isda sa free agency. Pero dahil sa desisyon ni Jokic at Giannis, parang naglaho ang matagal niyang plano. Kung totoosin, delikado ang sitwasyon ng Lakers. Hindi naging maganda ang nakaraang season kahit na nakuha nila si Luka Doncic kapalit ni Anthony Davis. Sa kabila ng pagkakaroon ng isa sa pinakamagaling na young superstar sa liga, hindi pa rin nakapasok sa playoffs ang Lakers. At kung patuloy silang maghihintay sa 2027 nang walang malinaw na direksyon, baka masayang lang ang prime years ni Luka at pati ang huling mga taon ni LeBron James sa NBA. Ngayon, mas lalong tumitindi ang pressure kay Pelinka. Maghahanap ba siya ng ibang superstar na pwedeng i-trade o i-target sa free agency? O itutuon ba ng Lakers ang kanilang resources sa pagpapalakas ng supporting cast para kina Luka, LeBron at DeAndre Ayton? Sa puntong ito, maraming analyst na nagsasabing baka kailangan nang i-adjust ng Lakers ang kanilang long-term strategy. I-comment po ang inyong opinion sa ibaba at babasahin natin yan. At huwag pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po!